Hello mga loves! Kumusta po kayo? Kain po tayo! Eto po pala yung almusal namin kaninang umaga. Nagluto po kasi si mama ng tokwat baboy na may cauliflower. Eto po kasi ni-request ni Papa kaya bumili po siya nung nakaraan. Maaga nga po akong nagising kaninang umaga mga kalabs. Wala na nga po kaming pasok pero pumupunta pa rin po ako sa school para po mag-practice kami. At pati po bukas ay papasok rin po ako. Kasama ko po pala yung mga ibang classmate ko din. At hanggang Friday na nga lang po kami mga kalabs. Sa Friday na po kasi ang retirement ng principal po namin. At may minememorize nga po kaming tula para po sa retirement ni ma'am. At isa nga din po ako dun mga kalabs na magpe-perform bukas para po sa retirement ni ma'am. Nagpagising nga po ako ng maaga kay mama mga kalabs para makapag-memorize pa rin po ako. Niluto na po pala ni mama yung tokwat baboy kaninang umaga dahil babaunin po ito ni Papa. Lulutuin niya na nga po lahat ito pong tokwa pati po yung cauliflower. Gusto ko nga din po yung ganitong ulam mga kalabs. Kaya lang pinag-aaralan ko pa rin pong kumain ng tokwa dahil ayaw ko po ng lasa nun. Sabi nga po ni mama isabay ko daw po yung tokwa sa gulay para po malasahan ko. Pero kahit anong gawin ko nga po mga kalabs ay ayaw ko po talaga. Naubusan nga po kami ng Mamacita's oyster sauce kaya toyo na lang pong nilagay ni mama dito para magkaroon lang daw po ng kulay. At nung naluto na nga po yung cauliflower mga kalabs ay hinuli na pong nilagay ni mama ito pong tokwa. Pagkatapos nga pong naligo ni Papa ay kumain na din po siya. Eto na nga lang din pong tokwat baboy ang inalmusal ni Papa dahil madami rin naman po ito. Nakapagtabi na nga din po si mama para po sa baon ni Papa. Umaga po kasi yung duty ni Papa ngayon. At kailangan nga din pong kumain ni Papa ng almusal para po may lakas siya sa trabaho niya. Gusto po talaga ni Papa itong ulam niya. Katapos nga pong nagbihis ni Papa ay nagpaalam na rin po siya dahil papasok na nga din po siya. At dahil magbabaon nga din po ako sa school mga kalabs ay nagpaluto nga po ako kay mama ng tortang talong. At nung nakapagluto na nga po si mama ay hinanda niya na po yung baon ko. May kasama pa nga pong boiled egg. 3 piraso po pala yung nilagay ni mama na tortang talong sa baon ko. O edi syempre tuwang-tuwa po ako dahil madami po akong tortang talong. Ako na lang din po palang nag-ayos ng baon ko mga kalabs. Magbabaon po kami dahil whole day po kami ngayon sa school para hindi na rin po kami umuwi ng tanghali. Para dire-diretso na nga din po yung practice namin. Hay, mabuti na nga lang po at nandito po si mama na nagluluto ng baon ko kapag nagbabaon po ako sa school. Iba pa rin po kasi kapag nandiyan si mama na nag-aasikaso sa akin kapag po pumapasok ako. At nung naiplastic ko na nga din po itong baon ko, inilagay ko na rin po sa bag. Itong bag na nga lang po yung gagamitin ko dahil yung isang bag po na ginagamit ko ay madumi po. Mabuti na lang at may extra po akong bag na pagbaunan mga kalabs. At nung ready na nga po ako mga kalabs ay patatawirin na po ako ni mama sa kalsada. Sigurado nga po ako ay nauna na rin po yung mga ibang kasama ko sa school. Mag-isa lang po pala akong papasok ngayon sa school mga kalabs. Pero okay lang dahil kaya ko naman po. At hindi naman po kagad pumapasok si mama dahil binabantayan niya po ako hanggang sa makapunta na po ako sa school. At magluluto po pala tayo ngayon ng pinakbet. Masarap na pinakbet naman po pala yung lulutuin ni mama ngayong gabi. Ginisa niya nga lang po ito sa maraming kamatis dahil madami nga din po kaming kamatis ngayon. 10 kilo nga lang po ang kuha ni mama. Kaya nga daw po binigay na lang kay mama na 10 piso, 1 kilo dahil hinog na daw po ito. At nakapili nga po si mama ng magagandang klase. Parang sitaw na nga lang po yung kulang dito sa pinakbet ni mama. At yung paborito nga po ni mama na gulay sa pinakbet ay okra, pati po kamote. Ako naman yung paborito ko po dito sa pinakbet ay talong at kalabasa. At nung nakaluto na nga po si mama ay naglagay na po siya sa bowl para po makakain na rin po kami. Kain na naman po tayo mga kalabs. Matagal-tagal na nga din pong hindi nakapagluto si mama ng pinakbet at ngayon na nga lang po ulit. Kaya parang takam na takam nga po ako ngayon sa pinakbet. Nagsandok na rin po pala ako ng pagkain ko. At hinalo-halo ko nga lang po mga kalabs
kalabs yung kalabasa sa kanin. Ganito po kasi ako kapag kumain ng pinakbet. Masarap po kasi itong pinakbet lalo na kapag ito pong kalabasa ay dinudurog sa kanin. Kausap po pala ni Papa dito si Mamang Eva ko pati po si tita ko. At nagbababay nga lang po ako mga kalabs. Grabe nga at nakadalawang sandok pa po ako. Gustong gusto ko po talaga ng talong sa pinakbet mga kalabs. Iba po kasi yung lasa ng talong kapag po hinahalo sa pinakbet. Lalo na at ginisa sa karne. Tapos ginisa din po sa bagoong. Pero si kuya lahat nga po ng gulay sa pinakbet ay gusto niya. Ang galing-galing nga pong kumain ni kuya ng gulay. Ninanamnam ko pa nga po yung lasa ng pagkain ko mga kalabs. Maski nga po si Papa ay masarap nga din po siyang magluto ng pinakbet. Kay Papa nga lang daw po natuto si Mama na magluto ng pinakbet. Kaya kuhang-kuha na nga din po ni Mama kung paano po magluto si Papa ng pinakbet. Kaya halos parehas lang po na masarap yung luto po nila. Yung dami nga po ng gulay na niluto ni Mama ay kukunti na nga lang po yung natira. Ganon nga po kami kalakas kumain ng gulay mga kalabs. Lalo na kapag masarap ang pagkaluto. At naubos nga din po yung sinaing ni Kuya na kanin namin. Ganon po siguro talaga kapag ngayon na naman po ulit nakakain ng pinakbet mga kalabs. Pagkatapos ko nga pong kumain ay kinuha ko na rin po itong chocolate ko para may panghimagas po ako. Eto nga po yung chocolate na binili namin nung isang araw. At inuunti-unti ko nga lang po yung kain para po magtagal. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.